Magbangon ka kag ipadayaw ang Iloilo, ang paghigugma sa aton nga dakbanwa sa kalibutan. Bilang bahagi ng paghahanda sa ika-10 taon ng Tanglawan Festival at ika-25 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, nakibahagi ang mga Sanuseño sa kauna-unahang pagkakataon sa Dinagyang Illumination Philippine Light Festival 2025 sa Iloilo City. Nag-umpisa ang Illumination noong 2020 kung saan pinaningning ng mga Ilonggo sa pangunguna ng mga Dinagyang Warriors ang tinaguriang City of Love. Yung Dinagyang naman has been around for more than 50 years, no? Inspired by Ati-Atihan, and of course, most importantly, the core of the festival is our devotion to Señor Santo Niño. So we thought of warriors, no, of faith actually, that represents our strength and courage because of Santo Niño. So we had the warrior, no, as an image of that courage. And then we thought of why not light our warriors to remind us that the dark times are behind us and to really go back to the faith, the one that sustained us through the pandemic. Ngayong 2025, bukod sa iba't ibang tribo mula sa Iloilo, tampok din ang iba pang kapistahan gaya ng Bailes de Luces ng La Castellana Negros Occidental, AFI Festival ng Tuguegarao City, Pandanggitab ng Oriental Mindoro at syempre, ang ipinagmamalaking Tanglawan Festival ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Arya San Joseño! Higit pa sa kompetisyon, ayon sa mga organizers, mas mahalaga ang matututunan ng bawat isa mula sa kani-kanilang mga makukulay na kultura at tradisyon. Again, the reason for that is because your festival is different from ours. You teach us also. So, this year we will learn from you. Hindi pa man nag-uumpisa ang kompetisyon, maingay na ang Tanglawan at inabangan na ng lahat. Katunayan, rehearsal video pa lang trending na online at umani ng halos 600,000 views. Bit-bit ang halos 100 delegado, target lock ng mga Sanuseños na paningningin ang downtown Iloilo. Sila ay binubuo ng mga pinagsanib na puwersa ng mga performers mula sa Cluster 4 at 10 na mga nagsipagwagi sa 2024 Arya-Aryahan Street Dance Competition, pati na ng Sinta o Sining Tanglawan at Sipag o Sinagtala Performing Arts Group. Hindi rin mawawala syempre ang mga musicians, mga propsmen, production team at buong support staff na pinagkaisa ng City Tourism Office na pinamumunuan ni Roberto Ramirez Jr. Ang mga magkakaibigang miyembro ng Sapang Palay Folkloric Group, super proud at excited dahil naging bahagi ng makasaysayang pagtatanghal na ito. Very proud po kasi po mas nagiging kilala po yung Tanglawan Festival po sa iba't ibang lugar. Bukod sa performance, baon din ng mga kabataan ang mga aral at mas tumibay nilang samahan. Natuto po ako makipag-communicate sa iba kahit hindi ko po kagrupo. Being a dancer, kailangan po mabilis ka pong mag-adjust. Mabilis ka pong pumake up, ganyan. Sabi nga po nila, Sir John Rick, mga dancer po dapat matatalino yan. Kasi po, once na lumipat ka ng group, syempre may babaguhin ka pong posture mo po. Marami pong challenge talaga na hinarap bago kami makarating dito. And sa mga sumama sa amin, naharapin yung mga challenge na yun at tumulong sa amin. Maraming salamat po dahil isa po kayo sa mga dahilan kung bakit naging successful po ito. Salamat po kasi po nakarating po kami dito. Kung may gusto kang bagay, kahit mahirap, kailangan mo siyang trabahuhin para makamit mo yung inaasa mo na parang victory for yourself. So, yung mga nagsisimula, beginner pa lang, wag po silang mapagod na mag-try and practice more na para mas mapakita nila and mas ma-improve nila yung sarili nila. Pagkagat ng dilim, ang mga ilaw mula sa lampara ng Tanglawan Festival at maningning na kasuotan ng mga Sanuseños ang nagpamangha sa libo-libong dumagsa sa Illumination 2025.
Hindi rin alintana ng mga performers ang pagod at ilang kilometrong lakaran at sayawan dahil ang kapalit ng kanilang bawat pag-indak ay matatamis ng ngiti at palakpak mula sa mga naging saksi sa dala nilang maningning na liwanag. Bata man o matanda, lokal man o turista, lahat sabay-sabay na namangha at dinokumento ang mga Sanoseños. Ang ganda, ang hiyaw ng tao, ang hiyaw ng mga kabataan. Very lively, apakasaya. Tapos kasama, nagja-jive siya on what Dinagyang is. And thank you guys for coming here, joining us and celebrating with us here in Iloilo. The performance was great, magnificent, and what I love is that their costumes, they have a very long dresses and also the headdress and the light. It's amazing, like so creative and beautiful. The dancers are so good. Ang ganitong mga eksena nangyari sa halos lahat ng performance stations. Kaya naman ang mga bata hindi maipinta ang kasiyahan, kaya lalo pang ginanahan at ginalingan. Ay grabe po yung pagsalubong ng mga taga Iloilo po sa San Jose del Monte, kaya dun pa lang po nararamdaman po namin yung kasiyahan ng lahat at dun pa lang panalo na po kami. Sobrang saya po kasi na-appreciate nila yung ginagawa namin, yung pinapakita namin, yung po sinasabi sa amin lagi na nandito po kami para maka-apekto po sa audience. Yun po, nangyayari na po siya. Sobrang nakaka-proud dahil hindi lamang sa city natin na isasaya or nakikita yung Tanglawan Festival, kundi dito na sa Iloilo. At nung last week, syempre sa Sinulog din. And soon sa international stage ulit. Libo-libong mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang matyagang naghintay dito sa Mandurriao District sa Iloilo. Masaksihan lamang ang ipinagmamalaking maningning na Tanglawan Festival ng lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan. Ang festival queen na si Cyril, hindi mo aakalaing may bit-bit na mahigit 40 kilo dahil sa kanyang postura at aura. Una-una, grateful dahil po nagtiwala po sila sa akin and medyo nakakaba rin po kasi hindi po siya madaling gawin. Lalo na po mabigat yung costume and all. Pero sobrang thankful pa rin po ako. Proper training po, yun po talaga yung pinaka-foundation po namin para po kayanin po lahat sa costume, ganyan, and mind over matter. Sobrang laking opportunity po na maging parte po nito dahil po bilang kabataan, super grateful po ako dahil naging dancer po ako. Super life-changing niya po. Ang dami ko pong natutunan, lalong-lalo na po sa ganitong organization po, ganitong festival na pinagmamalaki po natin sa buong mundo. Hindi lang simpleng kompetisyon ang pagsali ng Tanglawan sa Dinagyang Festival, kundi maituturing na bayanihan. Ipapakita natin yung pagkakaisa ng mga kabataan kasi hindi po sila sa isang barangay na nagmula. May mga iba-ibang cluster, may mga iba-ibang school, pati na rin po yung mga barangay chairman natin, mga SK kagawad, nagtutulong-tulong para lang may pakita natin yung magandang performance natin. Pinagsabay nila yung school, yung hirap ng practice, rehearsal, inaabot ng gabi, pero nandun pa rin yung eagerness nila na makasama, nandun pa rin yung puso nila na talagang maging parte upang may pakilala natin yung ating lungsod. At saka syempre, talagang tulong-tulong sa paggawa ng mga props, sa mga design, sa mga choreography, mga best choreographer natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang SK chairperson ng Barangay Minuyan proper na si Kyla, sa kanyang murang edad, naging pinuno na ng food committee at sinigurong busog ang kanyang mga bagong nakababatang kapatid. Sobrang sarap sa puso po. Actually, ang tawag nila sa akin, Ate SK. Sobrang nakakapagod, sir. Talagang gising kami madaling araw. Pero yung isang thank you Ate SK, thank you ate nila, sobrang sarap na sa puso. Wala na agad yung pagod mo. So parang ayun siguro yung nag-push sa akin. Kaya kahit nakakapagod, andito pa rin kami. Habang buhay kong iti-treasure, habang buhay to nasa puso ko and nasa memory ko siya forever. And talagang maipagmamalaki ko siya. Alagang-alaga at bantay sarado din ang kalusugan ng mga performers ng kanilang mga kuya mula naman sa City Disaster Risk Reduction and Management Team. Minomonitor po natin sila kasi meron po silang mga karamdaman na napapagod po sila sa haba po ng kanilang nilalaka. Napakasarap po sa feeling na kasama po tayo dito sa Dinagyang Festival, City of Iloilo. Sa awarding ceremony, muling nagdigning ang Tanglawan Festival dahil humakot ito ng mga parangal.
nakamit ng mga San Joseños ang mga technical awards gaya ng Best in Performance at Best in Music. At kahit first time sumali, nag-iwan ito ng marka dahil itinanghal na first runner-up ang Tanglawan Festival sa Illumination 2025. Of course, masayang-masaya ang bumubuo ng Tanglawan Festival ng lungsod ng San Jose del Monte sa ating pagkapanalo dito sa Dinagyang Festival Illumination 2025 bilang first place ng Illumination. Kaya po, maraming salamat sa lahat ng naging bahagi ng ating paglahok dito sa Dinagyang Festival 2025. We are very grateful to our very supportive Mayor Arthur B. Robes, and our Congresswoman Florida P. Robes, with the guidance of our City Admin, Dr. Dennis M. Booth, at sa ating City Culture Arts and Tourism Council President, Dr. Roger Ambida, our Barangay Minuyan Proper, Barangay Captain Irene Biteng, sa lahat po ng tumulong sa ating mga kasamang departamento. Ang mga proud San Joseños literal na nag-ingay sa kalsada dahil hindi maitago ang umaapaw na kaligayahan. Higit pa sa tropeyo o karangalang makapagtanghal sa Dinagyang Festival ng Iloilo, ang muling nakamit ng buong delegado ng lungsod ng San Jose del Monte. Bukod kasi sa bayanihan at malasakit na ipinaramdam nila sa isa't isa, mas tumibay ang kanilang samahan at pagkakaibigan. Mas lumalim ang kanilang debosyon at pananampalataya. Mas umalab ang kanilang pagmamahal sa kanilang kultura at tradisyon. At higit sa lahat, mas tumindi ang kagustuhan nilang makapagtanghal at maipamalas ang kanilang talento upang tuluyang maipakilala ang maningning na Tanglawan Festival sa buong mundo. Napakahalaga talaga ng pagkakaisa ng bawat mga kabataan sa lungsod ng San Jose del Monte. Kasi kapag Tanglawan Festival, magkakalaban sila sa competition. Pero dito nakita namin na parang nag-unite, nagbuo-buo sila. From iba't ibang barangay, iba't ibang performing arts group, nagsama-sama sila para bumuo ng isang malaking ilaw na ipapakita at ipapaliwanag or ibabahagi nila ang sining at kultura ng ating lungsod. Sa mga ganitong klase pong patimpalak, nababahagi po namin yung sining na meron po kami sa San Jose del Monte, and naipapakalat po namin yung pagmamahal na yun para po mas marami pa pong magmahal sa sining na meron tayo bilang Pilipino. Sobrang proud po ako dahil nasasama po ako sa ganitong pagsasayaw po na dati po hindi ko po nagagawa. Sobra po kami nagpapasalamat, lalo na sa lahat ng sumuporta, naniwala sa amin na maibahagi yung aming talent, and of course, may share yung festival namin dito, lalo na dito sa Iloilo. Patuloy po tayong magkaisa upang ipakilala natin ang Tanglawan Festival sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mabuhay ang sining ng San Jose del Monte, mabuhay ang lahing Bulakenyo, mabuhay ang San Jose del Monte. Mula rito sa Iloilo City, mula sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, Arya! Arya! Arya San Joseño! Woo! Tanglawan Festival! Nagsisimula pa lamang ang 2025 pero tagumpay na agad ang nauwi ng Tanglawan Festival ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan dahil sa pagpapakilala ng mayamang sining, kultura at tradisyon ng mga San Joseños. Isang patunay na malayo na at malayo pa ang ating mararating. Mula dito sa Iloilo para sa Balitang San Joseño, ako si Brian Ocampo, Public Information Office. Thank you for watching! Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga official social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang mga official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag din kakalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya San Joseño.